Gusto ko happy ka. Nobyembre 3, 2025. Isang petsang biglang naging laman ng balita at usap-usapan sa bawat sulok ng bansa. Sa araw na ito, isang yugto ng kasaysayan ang tuluyang nagsara. Sa edad na 101, pumanaw si Juan Ponce Enrile, isa sa pinakamatagal at pinakakontrobersyal na politiko sa Pilipinas. Sa mahigit 7 dekada sa serbisyo, naging saksi siya sa pagbagsak at pagangat ng bansa at naging bahagi ng mga pinakamainit na issue sa politika. Ang opisyal na dahilan ng kanyang pagpanaw ay pneumonia, isang sakit na madalas umatake sa mga may edad. Ngunit para sa marami, tila may kulang sa paliwanag na ito. Sa likod ng kanyang pagpanaw, sumiklab ang mga tanong at espekulasyon. Bakit tila biglaan? Ano ang mga pangyayaring naganap bago siya pumanaw? Marami ang naguugnay sa kanyang biglaang pagkamatay sa kanyang kamakailang pagkakaabsuwelto sa pork barrel scam, isang kasong yumanig sa tiwala ng publiko sa gobyerno. May mga nagsasabing may mga lihim na hindi na isiniwalat. Ang katahimikan ng pamilya ay lalo pang nagpaalab sa mga teorya. May tinatago ba sila? O sadyang nais lamang nilang mapanatili ang dignidad ng kanilang mahal sa buhay? Para sa ilan, si Enrile ay alamat, isang simbolo ng talino, tapang at katagan. Marami ang humahanga sa kanyang kakayahang makalampas sa bawat unos. Ngunit para sa iba, siya ay anino ng madilim na kasaysayan, isang paalala ng mga sugat na iniwan ng martial law at mga kontrobersya ng nakaraan. Sa kanyang pagpanaw, napilitan ng bansa na balikan ang mga tanong, sino nga ba si Enrile? Isang bayani o isang kontrabida sa sariling bayan? Ano ang tunay na bigat ng kanyang pamana? Ang mga batas at desisyong iniwan niya, mabigat pa ring pinagdedebatehan hanggang ngayon. Ang misteryo ng kanyang kamatayan ay sumasalamin sa misteryo ng kanyang buhay, puno ng tanong, lihim at hindi matukoy na katotohanan. Ngunit hindi lang politika ang bumalot sa papangalan ni Enrile. Isa sa mga pinakakontrobersyal na usapin ay ang relasyon ng kanyang anak na si Katrina Enrile kay Alfie Anido, isang sikat na aktor noong dekada 80. Ayon sa mga bulong-bulungan, ang relasyon ni Katrina at Alfie ay naging mitsa ng trahedya. Hanggang ngayon, usap-usapan na maaaring may kinalaman ang kanilang ugnayan sa misteryosong pagkamatay ni Alfie Anido, isang isyung hindi pa rin tuluyang nalilinawan. Ang mga lihim na dinala niya sa libingan ay patuloy na magpapainit sa debat ng kasaysayan. Sa huli, si Enrile ay mananatiling isang palaisipan, isang kwento ng kapangyarihan, kontrobersya at misteryo na hindi kailanman tuluyang masasagot. Bago siya naging Enrile, siya ay si Juanito Furaganan. Ipinanganak noong Pebrero 14, 1924 sa Gonzaga, Cagayan. Anak siya ni Petra Furaganan, isang simpleng babae mula sa probinsya, at ni Alfonso Ponce Enrile, isang kilalang abogado at politiko. Ngunit si Juanito ay anak sa labas. Hindi niya nakilala ang kanyang ama sa loob ng 20 taon. Lumaki siya sa piling ng kanyang ina at mga kapatid sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at payak na pamumuhay. Sa murang edad, naranasan niya ang hirap ng buhay at natutunan niyang magsikap at magtiis. Dala ang pangarap na balang araw ay makaahon siya at mababago ang kanyang kapalaran. Ang kanyang pagkabata ay puno ng pagsubok. Madalas siyang maglakad ng malayo papuntang paaralan, tumutulong sa bukid at nagtitiyaga sa kakaunting pagkain. Kasama ang kanyang mga kapatid, sabay-sabay nilang hinarap ang hamon ng kahirapan. Ngunit ito rin ang nagtulak sa kanyang ambisyon at nagbigay sa kanya ng matibay na paninindigan at determinasyon na hindi matutumbasan ng kahit anong yaman. Sa edad na 20, nakilala niya ang kanyang ama at ginamit ang apelyidong Ponce Enrile, simula ng kanyang pag-akyat. Ang pagkilalang ito ay nagbukas ng bagong mundo para kay Juan at nagbigay ng lakas ng loob upang harapin ang mas malalaking hamon. Nagtapos siya ng cum laude sa UP College of Law, isang tagumpay na bunga ng walang sawang pag-aaral at sakripisyo. Hindi siya tumigil doon, nagtuloy siya sa Harvard Law School, pinatunayan na kahit galing sa probinsya, kayang abutin ang pinakamataas na antas ng edukasyon. Ang talino at determinasyon niya ang naging susi sa mabilis na pag-angat sa gobyerno. Sa bawat hakbang, pinatunayan niyang hindi hadlang ang pinagmulan sa pag-abot ng tagumpay, basta't may tiyaga at tapang. Nagsimula siya bilang commissioner ng customs, naging kalihim ng katarungan, at sa huli, kalihim ng tanggulang pambansa sa ilalim ni Marcos. Sa bawat posisyon, dala niya ang disiplina at talinong hinubog ng kanyang kabataan.
Dito nagsimulang mahubog ang kanyang imahe bilang makapangyarihang tao, isang lider na kinikilala at kinatatakutan at may kakayahang magdesisyon para sa kapakanan ng bansa. Ngunit sa likod ng tagumpay, may mga desisyong magpapabago sa kasaysayan ng bansa. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga mata ng publiko at bawat desisyon ay may kaakibat na responsibilidad at kontrobersya. Sa likod ng kanyang tagumpay, naging katuwang niya ang kanyang asawang si Cristina Castañer, isang abogada at dating beauty queen. Biniyayaan sila ng dalawang anak, sina Jack at Katrina, na naging bahagi rin ng kanyang buhay pampubliko at pribado. Mula sa kahirapan tungo sa kapangyarihan, isang kwento ng ambisyon, sakripisyo at anino ng nakaraan. Sa bawat tagumpay, dala niya ang alaala ng kanyang pinagmulan at ang tanong, hanggang saan ka dadalhin ng iyong pangarap? Setyembre 21, 1972, ipinataw ni Marcos ang batas militar. Sa isang iglap, nagbago ang takbo ng bansa. Ang mga lansangan ng Maynila ay nabalot ng takot at pangamba, habang ang mga mamamayan ay nagulantang sa biglaang pagbabago ng pamahalaan. Sa likod ng mga pahayag sa radyo at telebisyon, unti-unting naramdaman ng bawat Pilipino ang higpit ng kontrol ng Estado. Sa sentro nito, si Juan Ponce Enrile, anak ni Petra Ponce at Alfonso Enrile at kapatid ni Armando Enrile. Bilang kalihim ng tanggulang pambansa, siya ang pangunahing tagapagpatupad ng martial law, ang mukha ng rehimen. Sa bawat kautusan, pangalan niya ang nakapirma at sa bawat desisyon, siya ang katuwang ni Marcos. Sa mga mata ng marami, siya ang matatag na haligi ng bagong kaayusan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, libu-libo ang ikinulong, tinorture at nawala. Ang mga kulungan ay napuno ng mga aktivista, mamamahayag at ordinaryong mamamayan na pinaghinala ang kalaban ng Estado. Marami ang hindi na muling nasilayan ng kanilang mga pamilya. Ipinasara ang Kongreso, kinontrol ang media at sinupil ang oposisyon. Ang mga boses ng pagtutol ay pinatahimik at ang mga pahayagan ay napuno ng propaganda. Sa bawat sulok ng bansa, ramdam ang takot at pag-alinlangan. Ang kanyang pirma ay nasa mga arrest orders ng mga kritiko ng rehimen. Bawat lagda ay katumbas ng isang buhay na nagbago magpakailanman, mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay, mga pangarap na naglaho. Sa mga biktima, si Enrile ay simbolo ng karahasan at kawalang katarungan. Ang kanyang pangalan ay naging bahagi ng mga sigaw ng protesta at panawagan para sa hustisya. Ngunit hindi lamang sa larangan ng politika naging kontrobersyal si Enrile. Noong Disyembre 1981, yumanig sa bansa ang misteryosong pagkamatay ng aktor na si Alfie Anido. Ayon sa opisyal na ulat, nagpakamatay si Anido. Ngunit mabilis na kumalat ang mga espekulasyon at sismis na may kinalaman ang pamilya Enrile sa insidente. Si Jack Enrile, anak ni Juan Ponce Enrile at ng kanyang asawang si Cristina Castañer Enrile, ang huling nakitang kasama ni Alfie bago ito natagpuang patay. Bukod kay Jack, may isa pa silang anak na si Katrina Enrile na naging tahimik ngunit matatag na bahagi ng pamilya sa gitna ng mga pagsubok. Sa gitna ng investigasyon, umugong ang mga balitang may cover-up umano dahil sa kapangyarihan ng pamilya Enrile. Maraming naniniwala na hindi totoong nagpakamatay si Alfie at may mga nagsabing may pananagutan ang nasa kapangyarihan. Bagamat walang matibay na ebidensya at hindi napatunayan ng mga paratang, nanatiling palaisipan at usap-usapan ang kaso, isang anino ng kontrobersya na patuloy na bumabalot sa pangalan ni Enrile at sa kanyang pamilya. Ngunit habang lumalalim ang krisis, nagsimulang lumamig ang relasyon niya kay Marcos. Unti-unting nagkaroon ng lamat ang kanilang samahan at ang dating matibay na tiwala ay napalitan ng pagdududa. Ang pagpaslang kay Ninoy Aquino ay nagpasiklab ng galit at nagpalala ng bitak sa rehimen. Sa kalsada, sumiklab ang mga kilos protesta at ang mga Pilipino ay muling nagkaisa sa panawagan ng pagbabago. Unti-unting gumuho ang dating matibay na alyansa, naghahanda sa isang makasaysayang pagbabago. Ang dating mga kaalyado ay naging magkatunggali at ang kapangyarihan ay nagsimulang dumulas sa kanilang mga kamay. Ang tagapagpatupad ng madilim na panahon ngayon ay nasa gitna ng krisis. Sa harap ng sambayanan, si Enrile bilang anak, kapatid, asawa ni Cristina at ama ni Jack at Katrina ay naging bahagi ng kasaysayan. Isang tauhang puno ng kapangyarihan, kontrobersya at hindi matatawarang papel sa pagbagsak ng diktadura. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na insidente ang diumano'y ambush kay Enrile noong Setyembre 26, 1972. Ginamit ito ni Marcos bilang dahilan sa pagdeklara ng martial law
isang insidenteng naghasik ng takot at nagbigay katwiran sa kamay na bakal. Sa loob ng 14 na taon, pinanindigan ni Enrile ang kwento ng ambush. Ngunit noong 1986, inamin niyang ito ay peke, isang scripted na palabas para bigyang lakas ang martial law. Ang pag-amin ay nagbunyag ng lawak ng panlilinlang ng rehimen. Kung nagawa niyang magsinungaling sa ganito kalaking bagay, ano pa ang iba niyang itinago? Ang kasinungalingang ito ay habambuhay na nakadikit sa kanyang pangalan. Pebrero 1986, nasa bingit ng pagbagsak ang rehimeng Marcos. Biglang tumalikod si Enrile, kasama si Ramos, kay Marcos at nanawagan ng suporta mula sa publiko at militar. Ang kanilang pagtiwalag ang nagpasiklab sa People Power Revolution. Para sa ilan, bayani si Enrile ang nagbunsod ng pagbagsak ng diktadura. Para sa iba, ito ay oportunismo, isang hakbang para iligtas ang sarili matapos mabuking ang planong coup. Ang kanyang pagbaliktad ay tiningnan ng ilan bilang kabayanihan, ng iba bilang survival instinct. Ano man ang motibo, hindi may kakaila ang papel niya sa pagbago ng kasaysayan. Una, tumulong magtatag ng diktadura. Pangalawa, tumulong magpabagsak nito. Ang kanyang legacy komplikado, puno ng tanong. Bayani ng EDSA o nagligtas lang ng sarili? Ang debate ay hindi natatapos. Matapos ang EDSA, nanatili si Enrile bilang kalihim ng tanggulang pambansa sa ilalim ni Cory Aquino, isang desisyong umani ng batikos. Ngunit di nagtagal, nagbitiw siya at tumakbo sa Senado. Sa kabila ng kontrobersya, paulit-ulit siyang inihalal ng taumbayan. Naging Senate President siya mula 2008 hanggang 2013, pinamunuan ng impeachment trial ni Chief Justice Corona. Ang kanyang pagbabalik ay patunay ng kanyang political survival skills. Para sa ilan, statesman siya. Para sa iba, simbolo ng kawalan ng prinsipyo. Ang kanyang kakayahang magpalit ng alyansa at manatili sa kapangyarihan ay walang kapantay. Mula tapat na alagad ni Marcos, naging kritiko ni Aquino at makapangyarihang leader ng Senado. Ang walang katapusang pagbabalik ni Enrile. Hindi naging tuwid ang landas ni Enrile pagkatapos ng EDSA. Iniuugnay siya sa mga coup attempts laban kay Cory Aquino, dahilan ng paulit-ulit na pagdududa sa kanyang katapatan. 2 beses siyang na-detain, una noong 1990 dahil sa kasong rebellion at muli noong 2001 dahil sa EDSA threats. Sa bawat kaso, nagawa niyang makalaya at ipagpatuloy ang karera. Para sa taga-suporta, patunay ito ng kanyang galing at pagiging biktima ng political persecution. Para sa kritiko, simbolo ito ng impunity at ang sistemang pumapabor sa makapangyarihan. Ang bawat paglaya ay panibagong simula para sa kanya. Survivor ng mga kaso at kudeta, isang alamat ng pag-iwas sa pananagutan. Sa huling yugto ng kanyang karera, nasangkot si Enrile sa pork barrel scam, ang PDF scandal na yumanig sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ng ito, si Enrile ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng bansa, lalo na noong 1986 People Power Revolution. Sa mga linggo bago ang revolusyon, lihim na pinlano ni Enrile, kasama ang Reform the Armed Forces Movement, ang pagtalikod sa rehimeng Marcos. Sa pamamagitan ng mga lihim na pagpupulong, pagbuo ng alyansa sa mga opisyal ng militar, at maingat na pagplano ng mga hakbang, siniguro ni Enrile na magkakaroon ng sapat na suporta upang maisakatuparan ang kanilang plano. Noong Pebrero 22, 1986, isinakatuparan ni Enrile at ng kanyang mga kaalyado ang kanilang plano. Nagdeklara sila ng pagtalikod kay Marcos at humingi ng suporta mula sa taumbayan. Sa kabila ng panganib, pinili nilang magtago sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. At dito nagsimula ang makasaysayang pag-aaklas. Ang kanilang tapang at estratehiya ang nagbigay inspirasyon sa libu-libong Pilipino na magtipon sa EDSA, magalay ng bulaklak sa mga sundalo at harapin ang mga tangke ng militar. Ang papel ni Enrile bilang pangunahing tagapagplano at leader ng militar sa People Power Revolution ay naging susi sa tagumpay ng kilusan. Ang kanyang desisyon na tumalikod kay Marcos ay nagbukas ng pinto para sa mapayapang pagbabago ng pamahalaan, isang hakbang na nagbago ng takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit makalipas ang mga dekada, muling nasubok ang kanyang pangalan at reputasyon. Kinasuhan siya ng plunder at graft na nagresulta sa kanyang detensyon sa edad na 90. Lumabas sa mga ebidensya at testimonya ng whistleblowers, tulad ni Ben-Hur Louie, na si Enrile Umano ay tumanggap ng kickbacks mula kay Janet Lim Napoles, ang utak ng scam. Noong 2015,
Pinayagan siyang magpiyansa dahil sa humanitarian grounds, isang desisyong ikinagalit ng marami, lalo ng mga naniniwalang sapat ang ebidensya laban sa kanya. Halos isang dekada ang lumipas, ibinasura ng Sandigan Bayan ang mga kaso laban sa kanya, isang buwan bago siya pumanaw. Kasama sa mga napawalang sala ay sina Estrada at Revilla na kapwa na sangkot din sa kontrobersya. Ang tiempo ng acquittal at kamatayan ay nag-iwan ng maraming tanong, lalo na sa mga naniniwalang may pananagutan siya. Huling legal na tagumpay o huling pagtakas mula sa pananagutan? Ang sagot ay dinala na ni Enrile sa kanyang libingan. Sa kabila ng lahat, mananatili siyang bahagi ng kasaysayan bilang arkitekto ng people power at bilang kontrobersyal na figura ng politika. Sa pagpanaw ni Enrile, muling nabubuksan ang mga sugat ng nakaraan at napipilitan ng bansa na harapin ang mga tanong tungkol sa kanyang pamana. Para sa ilan, siya ay henyo sa politika at statesman na nagbigay ng direksyon sa bansa. Ngunit para sa iba, siya ang arkitekto ng batas militar, simbolo ng takot, pang-aabuso at impunity. Ang kanyang pangalan ay nakaukit sa alaala ng libu-libong biktima ng diktadura at sa puso ng mga naghahanap ng katarungan. Sa bawat tagumpay at pagkatalo, si Enrile ay naging salamin ng mga kontradiksyon ng Pilipinas, isang bansang patuloy na naglalakbay sa pagitan ng liwanag at dilim, ng hustisya at kapangyarihan. Siya ay produkto at tagahubog ng sistemang politikal na puno ng intriga, kompromiso at pagtataksil. Ang kanyang kwento ay kwento ng kapangyarihan, pagtataksil at kaligtasan, isang kwento na patuloy na binabalikan at pinagtatalunan. Ang kanyang pamana ay hindi kailanman naging itim o puti. Ito ay nananatiling kulay abo, puno ng mga tanong at misteryo. Sa huli, ang tunay na pamana ni Enrile ay ang mga tanong na iniwan niya. Mga tanong na patuloy na bumabalot sa kanyang pagkatao at papel sa kasaysayan. Siya ay mananatiling misteryo at debate ng kasaysayan, isang figurang hindi ganap na santo, ni ganap na demonyo. Sa dulo, ikaw ang huhusga.